I think that is prosecutorial misconduct. Kasi ang sabi nila, security reasons daw. Yung dahilan kung bakit hindi nila ma-disclose yung mga pangalan ng mga witnesses. Ngayon, lumalabas. Ngayon pa lang sila naghahanap ng testigo. Exactly. Hindi ba prosecutorial misconduct yan? Dinidelay na lang, hindi ko abogado sa kanila. No? Uminom ka muna. Oo. Kasi ano. Diet ko. Hindi. Professional, no? Diet muna. Diet. Next question. Hindi, wait. Kasi tinanong namin si Attorney Kaufman din katulad dyan. Kasi yung prosecution, they were granted twice to extend the presentation of witnesses. Ano ba yung indication? Wala ba silang witnesses ba? Or ano ba to? Well, ang sinasabi nila, they're worried about the safety. Pero ngayon lumalabas itong report galing kay Senator Bato na ngayon pa lang sila nakikipag-usap sa mga witnesses, mukhang nagsisinungaling sila. Ang totoo, wala silang mga testigo. Diba? So, I think, abuso na ang ginagawa nila doon sa paghingi ng extension para sabihin kung sino yung mga testigo. Ang lahat ng akusado, merong karapatan para i-confront ang kanilang mga accusers. Eh si Tatay Digong, 73 days na nakakulong. Hanggang ngayon, di sinasabi kung sinong tumatayong testigo laban sa kanya. At yun lang nakakalungkot. After 73 days na nakulong na si Tatay Digong, naparusa na rin yan, abay ngayon palang nakakaglap ng mga testigo. Mag-liquidate ka muna. Wait lang. Okay, tinanong din namin kay Attorney Kaufman nga para klaro lang tayo kasi ito naman yung disposition mo. Tinanong namin siya, should the president ask or plead for the ICC to bring back Mayor Duterte to the Philippines, would that be sufficient? His response was yes. And for you naman, I disagree. okay. Wala pong kapangyarihan ang presidente ng Pilipinas ngayon na orderan ng ICC. Okay. Talagang meron po tayong tinatawag sa international law na only the court exercising jurisdiction can rule on its jurisdiction. Okay. So talagang tanging hukuman lang ang magdedesisyon kung meron silang jurisdiction. Okay. Either nga dahil doon sa tinatawag nating rationale tempore, yung pagbitiw natin na patapos nagsimula ang preliminary investigation mahigit isang taon na o dahil nga doon sa pamamaraan na siya ay nakuha. Pero kahit ano pang sabihin ngayon ni Marcos Jr., walang pakialamang ICC sa kanya. They will decide pursuant to the Rome Statute at walang kahit anong provision sa Rome Statute that would enable Marcos to order the ICC to divest its jurisdiction. Kinakailangan legal basis yan na nakasulat sa Rome Statute. So I agree, but I'm not counsel, I'm just an observer. Okay. What is your opinion, attorney, sa statement ni Attorney Kaufman na the real prosecutor daw is actually in Manila, physically located inside the Malacanang, sitting on his palace, and that he utilized this particular institution, a foreign institution, to advance whatever political agenda they have? Well, yan naman po sinasabi ng lahat ng Pilipino. So, ina-echo lang ni Copan kung ano yung sinasabi na ng mga Pilipino. Na talagang dahil lang kaya nakakulong si Tatay Digong ay dahil mga Marcos na nagnanais na Marcos forever at ang pagkakakulong si Tatay Digong ay pamamaraan para mabura ang mga Duterte bilang banlang sa mga Marcos. Okay. Do you have any other question pa? Si Anton. Anton, question. So anong pinakamagandang gawin, attorney, sa bilang abogado para makauwi si Tatay Digong sa Pilipinas? Well, mga abogado, ginagawa nila mga trabaho nila, no? Nakabinbin na yung pag-question sa jurisdiction na lahat naman tayo sa Pilipinas, sinasabi natin sa mula even day one, walang jurisdiction, no? Of course, it took 50 days to file the challenge, pero at least naka-pending na yan, no? Okay. Pero meanwhile, ang sinasabi ko, may magagawa pa rin mga Pilipino. Dahil siya yung kinidnap, i-pressure natin, lalong-lalo na ng mga Filipino Dutch at saka mga Filipino Europeans na wag dapat konsentihin ng Netherlands na siyang nagkukulong at nagbabantay sa kanya dito sa Dahig na ipagpatuloy ang pagkukulong dahil illegal yung pamamaraan ng pagkuha sa kanya. No? So, tingin ko dapat maging maingay ang mga Filipino Dutch at Filipino Europeans and demand from the government na dapat wag konsintihin yung illegal na pamamaraan na pagkuha kay Tatay Digong. Ayan na po, parating na si There's Kuya something in your Bongo. mouth. Now, Kuya Bongo, Wait lang muna. si Kuya Bongo ay nagdala ng mga balita kay Tatay Digong. No? Yung mga balita gaya ng cabinet revamp,
yung mga balita na pag-dismiss ng kaso niya laban kay Torre at Marvin doon sa pag-ano kay Naka-on yan? Joy at aalaman na Dito lang dito, attorney. mga reaksyon. Umakyat ka sa stage, attorney. Umakyat ka sa stage. Yan. Dito tayo, Kuya Bong. Sir Bong, dito tayo, sir. Lahat ng Pilipino ngayon nanonood at malaman. Wait lang. Balita kay Tatay Digo, kamusta muna siya? Ayan, Wait lang. Bakit po siya masaya? Mga update kasi Masaya. Ano yung mga updates na binigay niyo sa kanya? ayun sa rebound ko. Anong sabi niya dun sa cabinet revamp? Patchmite. Lakas Mar, pero wala siya sinabi. Hindi talaga siya nagkakaroon. Joy ay Gumagano. Okay. Ano pa pong wala mo. Sabi ko yung kayo, hindi, nandito talaga yan sila.